at katawan. Sumabak sa pangalawa at huling araw ng initiation si Vince. Naisip niya, ilang oras na lang matatapos na ang kanyang paghihirap. Hinihintay niya ring yakapin siya bilang isang brad na miyembro ng sinalihan niyang fraternity. Pero ang lahat nakasalalay kung malalampasan niya ang mga natitira pang pagsubok. Desidido si Vince na huwag sumuko, huwag mawalan ng malay, at higit sa lahat, huwag mamatay sa bangungot ng hazing. What are the ideals that the branch stands for? Master, integrity and competence, Master! Do you think you possess those characteristics? Master, I think so, Master! You mean you're not sure? Ha? You just think so? Iloko naman ba ito eh? Kung hindi ka sigurado, mag-quit ka na ngayon! Ha? Sinasala mo oras namin! Ha? Ha? Ano? Sabi mo! Sure ka? Sabi mo! Master, yes, Master! Ha? Huwag po akong papahirapan! Ha? Then came the second day, same thing. Although mas mahinahon po sila magpadre yun. Pero sinasaktan ka pa rin. Sinusuntok ka pa rin po sa arms, suntok, tadyak, tuhod, kung ano man gusto nila. You're fine. Recite Article 56 of the Constitution. Mas gumaan man ang pagpapahirap, bumigay na rin ang katawan ni Vince sa naipong bugbog at pagpapasakit sa kanya. Good. Hoy! Sagot! Hoy! Hoy! Resign! Wala na to. Hindi na nakakaintindi, hindi rin siya nagre-respond. Tigil na kaya natin to. Hoy, hindi ko kailangan natin yung postpone yung final rights niya. Wala na, oh. Postpone na natin. Sabi nung presidente nila na hindi ko na daw po kaya. Kasi halos grabe na ako na pagdaan. Palo ako ng walis tingting sa likod. Tinadyahan po ako rito. Bawal po yun eh, matadyahan dito. Ba't ka ginanon? Kasi hindi na po nagre-retain yung mga sinasabi nila. Hindi ko na po ma-memorize yung sinasabi nila. Bali, hindi na po ako nagsasalita. Yung mata ko parang papikit na. Tirik na. Tapos binubugbog pa rin po nila. Hindi natapos ni Vince ang initiation rites. Hindi siya naging brad ng araw na iyon. Sa halip, umuwi siya sa kanilang bahay na latang-lata sa bugbog at hirap. Ano ba yung anak natin? Ano ginawa nila sa'yo? Ano nangyari sa anak natin? Sino ba ginawa nito sa'yo? Yung tatay ko, nagulat po siya kasi sobrang laki ng po ng mga braso ko. Maga? Maga po. Hanggang dito po yung pasa. Hanggang dito. Mula? Dito po hanggang dito. Talong yan? Apo, talong po talaga. Tapos yung mukha ko bloated dahil po sobrang dami sampal. Tapos yung mga hita ko po sobrang, kulay berde na. Alam ni Vince na nakawala na siya sa malupit na kamay ng mga miyembro ng fraternity. Pero kinabukasan lang na pagtanto ni Vince na di pa pala niya natatakasan ang matinding pinsalang dulot sa kanyang kalusugan ng pinagdaanang hazing. Nahirapan ng umihi si Vince at nakakaramdam na siya ng sakit sa kanyang bato, kaya isinugod na siya sa ospital. Kasi po, nung nasa hospital na po ako, sabi kasi nila, your kidneys is not functioning very well. So therefore, kapag hindi nag-function yung kidneys mo, nagkakaroon ng water retention. Nanatili si Vince sa ospital sa loob ng 10 araw dahil mismong buhay niya ay nalagay na sa alanganin. Ano yung naging sanhi nun? Sa pagbubugbog po. At saka po sa dami ng hematoma, yung pasa. Sa dami po ng pasa. Hindi na nag-filter yung kidneys ko. May pagkakataong hindi simpleng pamamaga lamang ang maidudulot ng pasa.
Maaari itong makamatay kung magkaroon ng internal hemorrhage at kung ang sugat ay matatagpuan sa ulo, tiyan o likod, kung saan malapit ang ilan sa ating vital organs. Kung masusugatan ang tatamaang organ, maaari itong tumigil sa pagkilos at mauwi sa pagkamatay. Sa kaso ni Vince, ang bato niya ang tinamaan. Kung hindi siya agad sumailalim sa dialysis, maaari niya itong ikinamatay. Kumpanyero, talagang nangyayari ang mga bagay na ito. Pero sinisiguro ko sa iyo na hindi namin pababayaan. Nakipag-ugnayan naman ang kinatawan ng kapatirang muntik nang makapatay kay Vince sa kanyang pamilya. Dahil gustong-gusto namin maging kabrad siya. Isa lang ang pakiusap ng mga kaibigan natin sa frat, kumpanyero. Sana, tumahimik na lang tayo tungkol sa bagay na ito. Huwag kang mag-alala. Hindi namin pababayaan si Vince. Huwag na lang sana itong makarating sa korte at sa media. Hindi umalma ang abogadong tatay ni Vince sa fraternity. Sinagot ng frat ang gastusin sa ospital ni Vince. Nalagay man sa peligro ang buhay. Ang naunsyaming pagsali sa frat pa rin ang nasa isip noon ni Vince. Miyembro ka ba? Hindi po. Unfortunately, hindi. Bakit unfortunate? Gusto mo pa rin? Nung time po na yun, parang frustrated kasi, 10 days din, parang bakit ganun? Imbis na gawin akong brad, parang lutang pa rin yung membership ko nun. 2 days din ako sa initiation, tapos 10 days din po ako sa hospital, tapos hindi po ako ginawang brad. Parang medyo frustrating po sa part ko. Uy, Vince! Hi! Gusto na! Sa nakikita ni Vince, tila tuluyan nang mawawala sa kanyang landas ang fraternity na naglagay ng kanyang buhay sa panganib. Kamusta ba? Kamusta sa klase? Eto, buti nga patapos na yung SEM eh. Ay,